Gaya ng pagtaya kahapon sa magiging panahon ngayong araw na ito, inulan nga ang ilang lugar sa Metro Manila kanina. Ganito rin kaya magiging lagay ng panahon bukas at sa linggo? Malaman natin mula sa pinagkakatiwalaang testigo, ekspertong totoo, resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz, si Mang Tani. Mike, yung biglang buhos ng ulan kanina dito sa Metro Manila, ito yung epekto ng tinatawag nating intense thunderstorm. Ano ba yung intense thunderstorm? Humina na kasi itong hanging habagat natin, Mike. Kasi kapag malakas ang hanging habagat, walang pinipiling oras ang pagkulog-pagkidlat. Madaling araw, umaga, hapon hanggang gabi. Pero dahil humina ito, yun na lamang init ng temperatura sa umaga hanggang tanghali ang nagiging triggering mechanism para magkaroon ka ng pagkulog-pagkidlat. At yun nangyari kaninang umaga, mainit ang temperatura, mataas ang ating relative humidity, kaya pagdating ng tanghali o hapon, meron ka ng isang thunderstorm. At kanina, medyo malakas yan, kaya mas matinding pag-ulan ang naranasan natin, yun nga lamang ay mas maigsing oras. At posible pa rin yung inaasahan nating pag-uulan dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Isa kasing shallow low pressure area, Mike, ang namataan ng Pag-asa at ito ay nasa layong 150 kilometro dyan sa silangan ng Surigao City. Nakapaloob po ito sa tinatawag naman nating mas malaking weather system, yung Intertropical Convergence Zone. Mang Tani, madalas po nababanggit yung, kababanggit nyo lang, Intertropical Convergence Zone. Pakipaliwanag nyo nga po sa amin, ano ba talaga yung Intertropical Convergence Zone na yan o kung tawagin ay ITCZ? Mang Tani. Mike, yung ITCZ, mas malaking weather system ito kaysa doon sa low pressure area o yung ating tropical cyclone. Nangyayari ang ITCZ kapag humina ang hanging habagat sa mga panahon na ito. Yung hangin ngayon na nanggagaling sa silangan dito sa may Philippine Sea, pag yan ay nagsama-sama, magkakaroon ka ng kaulapan. At yung kaulapan na yan yung magdudulot ng pagkulog at pagkidlat. Iba ang uri ng ulan na dulot ng ITCZ at iba yung ulan na dulot ng hanging habagat. At yung mga kaulapan na yon sa mahabang karang kadena yan, Mike, nagkakaroon ka ngayon ng shallow low pressure area. At yung shallow low pressure area na yan, kapag nagkaroon pa yan ng sapat na lakas, ay magiging isang ganap na bagyo yan. Pero hindi natin sinasabing magiging bagyo itong shallow low pressure area, pero may posibilidad yan kung yan ay magtatagal dito sa karagatan, Mike. Mang Tani, ito ang tanong ngayon ng mga Pilipino. Ulanin ba tayo ngayong tinatawag na weekend na ito, Mang Tani? Mike, dito sa Luzon, lalong-lalo na sa central hanggang southern Luzon, asahan natin yung kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat, lalong-lalo na dito sa may southern Luzon o yung Bicol region. Dito naman sa northern Luzon, meron tayong tinatawag na isolated rain showers and thunderstorm. At dito sa Kabisayaan, Mike, meron ding kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat, pero magiging mas malawakan yan dito sa Eastern Visayas. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dyan sa malawakang pagulan. At gayon din sa Mindanao na mayroon ding kalat-kalat na dagliang pagulan at pagkulog-pagkidlat. Makikita nyo po, halos sa buong Mindanao, meron tayong mga pagkulog-pagkidlat. Kaya paalala natin sa ating mga puso, mag-ingat at maging alerto po sa posibleng landslide at flashlight. Dahil kahapon, Mike, at nitong makalawa, dito sa Aurora ay nagkaroon ng landslide dahil sa malakas na pagbuhos na ulan, kaya't gumuho at tumabon ang lupa sa bahagi ng Pantabangan, Maria Aurora Road. Halos kalahating araw na na-isolate ang lalawigan po dahil dito. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mike? Marami pong salamat, ekspertong totoo, resident meteorologist ng GMA, Mang Tani, Mr. Nathaniel Cruz.